Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Today is the last Sunday of our 1-month anniversary special. Maaari po ba natin bigyan ng malakas na palakpakan ng Panginoon? Ay, parang tulog pa yata. Yung mas malakas pa ng church. Ayan. God deserves our praises and honor belongs to Him for His faithfulness for more than 30 years. 31 years of God's faithfulness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome po sa ating lahat, especially sa ating mga first-timers. Meron po tayong mga first-timers dito. Ayan, palakpakan po, welcome po. Welcome to Faithful, where everyone's a leader who loves God and leads disciples of all nations. And in the middle of the week, guys, kung gusto niyo pong mag-feel at mag-recharge spiritually, we are encouraging you to attend our midweek service every Thursday. And good news po, it's coming Thursday, October 30, we will have it on site here in our Faith Pavilion at 6 p.m. And here in our church, we value the biblical foundation of our young generation. That's why simultaneously with our general service here in our main hall, we are also having Kids of Destiny and J12 meet up downstairs. You may kindly look for Ate Misha and Teacher Den and Teacher Giselle. And of course, after our service here at 1 p.m., we are also having our CYOD service. Just kindly look for Kuya Miro. And aside from that po, ay para naman sa mga bago sa kanilang pananampalataya, we are also having Faithful Weekend to help us to have a strong foundation with our newfound faith. That is happening on November 29, 7 a.m. to 9 p.m. And good news po, if you will register today, till end of October, you will just pay for the discounted price of $499. And on November 1st onwards, regular rate na po tayo na $699. And after that, water baptism happening on November 30. For more details po, kindly look for Pastoral Work Celestial. And good news po, meron po ba tayong mga youth dito? Kaway-kaway mga youth! Kumanta na po kayo because Fire Camp is back! Palakpakan po natin yung Panginoon. Join us on December 28 to 30, 2025. This is Take Off Your Cross, and that will happening at Agape Life Camp Amadeo, Cavite. Registration fee is only $1,999. Kung meron kayong 2,000, may sukli pa kayong piso pambili ng candy, di ba? Look for Jeremy Balir for more details. And for birthday greetings po, we want to celebrate the birthdays of our volunteers, Ate Den, Ate Juliet, and Misha. Happy birthdays po! And ready na po ba kayo for our declaration of today? I can hear you guys! Are you ready? May request na po ako. Pwede po ba as we declare, let's declare with power and conviction. Ready? 1, 2, 3, go! I believe in the Father, Son, and the Holy Spirit, that I am forgiven and I am saved with blessings to inherit. I am loved, favored, and gifted, and anointed, and I believe it. Miracles in my home, campus, and workplace, God will show them. No weapons formed against me will prosper. I'm not a loser, because I'm a real winner. Here to trust and obey my leaders to conquer. With God, I am a fighter and not a quitter. Daily, I will pray and read the Bible. To weekly faith proofs, I am accountable. Worship on Sundays, I am available. Daily sharing the gospel, I am able. Whatever happens, we will move forward. We will not wait, for we are God's stewards. Make things happen, for we are not cowards. Bringing down God's glory is our reward. 2025 is the year of forward to fulfillment. Amen! Pwede po ba tayong tumayo? Sabay-sabay po natin ating Diyos. Sige po, mas malakas na palakpak para sa ating Diyos. And I know na ready na po tayo mag-worship sa ating Diyos.
Kung handa ka na, pwede niyo ba akong sabayan? Basahin ang ating scripture reading sa mga awit, chapter 103, ay 130, verses 1 to 8. Sige po, isigaw po natin para sa ating Diyos. Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan ditong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay, O Yahweh. Amen. Sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsabit ng umaga. Sabi po dito, magtiwala ka, Israel. Magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Amen. Lahat po tayo nakatanggap ng pagpapala for the whole week. Maaaring iba hindi nakatanggap. Pero this morning, ang pinakang pinunta natin ay para sa ating Diyos. Amen. Sige po, kung para sa Diyos ang pagpunta mo ngayong umaga, sabay-sabay natin itaas ang pangalan niya. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa aming mga buhay. Nakatanggap kami o hindi nakatanggap ng pagpapala, ikaw ay aming pupurihin dahil ikaw ang Diyos namin mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Ngayong umaga, kami ay nananabik na maranasan ka. Kami ay nananabik na marinig ang tinig mo dahil Lord, ang aming mga puso ay handa na ma-experience ka. Hallelujah! Sige po, taas po natin ang ating Diyos sa ating mga pagmumuli. Kami ay nananabik sa iyong presensya, O Diyos. Kaya kami narito ngayong umaga. Luwalhati ng iyong
mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah! Pasalamatan ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, 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 Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kanahan sa akin tulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo isumbang. Wala nang ibang nalalisin ka. Hindi ka salamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo isumbang. Wala nang ibang nalalisin ka. Hindi ka salamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo isumbang. Wala nang ibang nalalisin ka. Hindi ka salamatan ka. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang kanahan sa akin katulad mo. Salamat, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo, O Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Gustong Sigo. Sabay-sabay po natin pasalamatan. Sigaw mo ang pasasalamat mo sa Diyos. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po. Amen. From Genesis 50:20, babasahin po natin ang salita ni Lord. Genesis 50 verse 20 says, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." This song that we are about to sing is an original composition of the music team, inspired by the story of Joseph the Dreamer. Alam naman natin po yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Napakarami nangyari sa kanya. Amen po? We made this song to serve as a reminder that whatever it is you're going through right now, hindi mo man maintindihan sa ngayon, hindi mo man, Lord, bakit? Hindi ko talaga mag-gets. Okay naman ako. Mabait naman ako. Ginagawa mo naman yung sinasabi mo. Pero may this song be a reminder that whatever it is you're going through right now, the enemy might meant it for evil, might have meant it for evil, but the Lord has already found a way to turn it for good. And may this also serve as a reminder na sa lahat ng boses na naririnig natin, ang dapat lang natin pakinggan ay ang boses ng Panginoon. Amen po. Amen. Let's keep the faith in prayer. Let's not lose hope. Keep being faithful in prayer. Yes, Jesus, we worship you today, Lord God. We come to you in prayer and humility, Lord God. And we really just want to encounter you today, Lord. We submit everything, we surrender everything to you, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng hindrances, lahat ng restraints, Panginoon, na nag-hinder sa amin para makapagpuri po ng buong puso at kaluluwa. We worship you, God. Jesus, ikaw ang Diyos sa buhay ko. Kahit
ang kalooban mo, O Diyos, ang manaig sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po tayo lumapit sa ating Diyos. Siya'y papurihan. Kay putin mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Kay buti mo, O Diyos, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang patuloy pa sa salamat ay sa'yo lamang
sa iyong mga pangako. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming maranasan ngayong umaga. And allow us, Lord, na marinig ang boses mo as we listen to your word. Hallelujah. We honor you, we praise you, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Pwede na po tayo kumuha. Lagi po tayong nag-bless sa worship team natin. Tama po ba? Kaya pwede po natin silang bigyan ng malakas na palakpakan. Ayan, thank you, worship team. And today, you are truly blessed to welcome a very special guest. He's one of our senior pastors and one of our missionaries going to our different outreaches to share God's word today and inspire us. Let's welcome no other than Pastor Romy Padilla. Hello. Okay. Ito na lang ako dito. Okay. Nagulat sila. Okay, so this is the last of the series sa ating pag-uusapan, and kasama po kasi sa celebration ng ating anniversary yung participations ng mga outreach sa celebration po ng 31st anniversary ng Faithful. Yun po, dahil kami, yung una nag-preach po si Pastor Rayoli at ako po, sa San Pedro po kami. Medyo malayo po yung lugar namin. Bumaba pa po kami ng bundok para mag-preach dito. Galing po kami San Pedro. Sino po nakakalam sa inyo nung United Bayanihan, San Pedro, Laguna. Nasa Paman. Doon po kami galing. Okay. So, the theme for the month of October is Changing God. And masarap po talagang isipin na yung Diyos na sinasamba natin ay hindi nagbabago. There are sometimes na parang hindi lang siya nakakatuwa, may punto rin na nakakatawa. No? Kasi siya yung Diyos na hindi nagbabago. In such a way na yung sinabi na nung araw na hindi pwede, yun pa rin siya ngayon. No? And uso is changing kung ano yung nakalakihan na natin, binabago ng panahon, di ba? Sa ayon siya. So, what used to be normal is now not normal, and what used to be not normal is now normal. Di ba? Yun. So, but we have to put in our mind that what God has said is going to be true in all season. Wala pong revision ang Diyos at ang kanyang salita. Wala pong magpapail ng motion for reconsideration sa Supreme Court para i-reverse yung Galatians 2:20. Wala pong ganun. Kaya yung sinabi ng Diyos na mali nung araw, mali pa rin po siya ngayon. Kasi
hindi siya nagbabago. Amen po? Okay. So, bago po tayo magsimula, mag-pray po muna. Okay? Maraming salamat. Ito po yung tutuloy na nagpapasalamat. Binigay mo yung pagkakataon sa amin para marinig ng iyong mga salita. And always believing, nandito po kami, alam namin na kailangan namin marinig ang iyong salita. Holy Spirit, I humble myself, ikaw po yung bigay ng mga salita sa aking labi na marinig po ng lahat na maliwanag na maliwanag. Thank you, naniniwala kami magdadala ito ng marami pang mabuting pakulang sa ating mga Pilipinas. Lagi na aalisin ito yung mga bagay na ayaw mo sa amin, Panginoon. Lalo na ang mga kasalanan na aming pakulang. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay. So, ang title po ng message natin is Seeing Clearly. Yan. So, ito po yung ating catch. When life is confusing, chaotic, and changing rapidly, we can develop a clear confidence and correct perspective. So, by focusing on the unchanging God. So, meron kang magiging basis lagi. There is always that basis. No? Yung nasa unahan mo, nakikita mo siya. Ito yung paparisan ko. Ito yung susundan ko. There is that God, nag-i-exist po siya. No? So, yun yung dapat nakalagay sa mind natin. No? Of all the things that is happening around us, there is that one God who never changes. Pag sinabi niya, mahal kita, ang ibig sabihin nun, mahal ka niya. Diba? Kahit nasabihin mo bang, Lord, mataba ako. Hindi, sabi ni Lord, mataba ka, pero mahal kita. Diba? Yun ang sabi ng Diyos. So, yun yung masarap kasi siya na we have the back up in our whole being that there is that God who loves us so much. No? Sabi mo sa tabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Okay, sabi ng 2 Corinthians 4:18, we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So, yung context po ng verse na yan, you should mas maunawaan mo siya when you try to read yung 2 verses before that, kasi it speaks about troubles in this world. So, we encourage po tayo, maraming mga paghihirap sa mundo ito, pero ang mahalaga, nakasandig ka sa Diyos. Mundo ito ay lilipas, pero salita ng Diyos ay mananatili. Nasa puso mo ang salita ng Diyos, marami ka mang wala sa bulsa mo, no? Pero pupunta ka ng langit. Diba? Kahit walang laman ng bulsa mo, pupunta ka naman ng langit. Diba? Diba? Okay lang yan? Hindi mas okay din kung may laman ng bulsa mo. So, kaya din ni Lord yan. Lahat ng bagay kaya din. Okay, Hebrews 13:11, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alam nyo, there is something that also is not changing. Nabasa ko siya. Pero isang bagay pa na hindi nagbabago. In fact, kinukuha din siya sa Bible. And it is our past. Ito yung mga nakaraan natin. Hindi na rin siya magbabago. Kasi nakaraan na siya. Diba? Sabi nga ni Pablo, forgetting about the past and moving forward. Pero meron isang bagay na nagagawa tayo sa ating mga nakaraan. We can change our perspective noong nakaraan. So, halimbawa,
Ako po ay pinalad na maging isang inhinyero. Nung araw. Pero ngayon hindi na. Kasi nagpaalam ko sa tatay ko. Tapos sa tatay ko lumarap. Ay, hindi na ako maging inhinyero. Magpapastor na ako. Yung tatay ko parang ang dami nang iniisip. Kasi yung tatay ko nagpaalam sa akin eh. Kaya nagpapaalam ko sa kanya. Tapos sabay nagsalita yung tatay ko, sabi niya, sige anak, gusto ko yan, pagpatuloy mo lang. Sige anak. Pabalikan ko sa pag-iingyero. So, nung iingyero na ako, nagulat ako. Sabi nung general manager namin, pinatawag ako. Sabi niya, kailangan mo mag-aaral. Sabi sa akin, kailangan mo mag-aaral. Pag-aaralin ka ng kumpanya. Sabi ko mag-aaral, limang taon mo mag-aaral ng kulihin, mag-aaralin mo pa ako ngayon. Sabi niya, hindi. Tataas daw yung mic. Hindi, ako. Ayoko lang mag-aaral. Sa loob lang. Pero dahil manager siya, sige po, mag-aaral ako. Tapos, pinuntahan kong module o kurso, sabi niya, is technical trainers training. So, pinag-train ako as technical trainer. Tapos, specific, gagawin niya akong technical trainer na language is Tagalog. So, yun ang mag-aaralan ko. Magtitrain ako ng mga taong ay hirapan ka sa akin. Technical trainers training. Kasi nung galing po ako ng planta ng semento eh. Tapos, merong promotion ang planta. Sabi nila, kailangan natin ipaliwanag sa mga customer natin kung paano ginagawa ang semento. No? So kung maniniwalagan nila, dadami ang bibili ng semento natin. Doon ako pinag-aaral ko yun, technical trainers training. Papaliwanag ko sa kanila sa Tagalog kung paano ginagawa ang semento. Nag-imbita kami ng mga dealers, mga hardware owners, mga construction owners. Tapos yun siya. Kaya lang, yung kasing araw na yun, naging mahirap para sa akin. Kasi mahirap hanapan ng Tagalog yung mga chemical symbol. Sabi niya, C4AF, dicalcium aluminum ferrite. Sino may alam ng Tagalog ito? Dicalcium aluminum ferrite. Bibigyan ko ng 250. Nasa kamay. Ha? Yun lang ang ano eh, carbon dioxide. Alam mo Tagalog ng carbon dioxide? Diba? So yun ang nagtrabaho ko. Technical trainer, itatagalog ko yung mga chemical symbol at ipapaliwanag sa public na ganito yung simento na binibili nyo. No? Ang elements ng simento na ito, kaya siya tumitibay ay CaOSO2. No? Like calcium silicate. Itagalog na. So, madalit sabi, nung unang-unang mga panahon na natapos ko na yung program na yun, sabi ko sa sarili ko, sinayang ko lang yung oras ko sa pag-aaral na yun. Kasi wala. Hindi ko siya na-enjoy, hindi ko siya nagamit. Alam ko, hindi rin naiintindihan ng tao. No? So, parang nasayang lang. Pero ito na siya. Yung how we view the past.
yung perspective natin ng past. No? Alam niyo ba sa technical training na yun, tinuturuan kami na may pagkain tayo. Sabi niya, pag magsasalita ka sa harap, matutunan mo na makipag-communicate sa audience mo through eye to eye. Diba? So doon pa lang, marunong na ako. Hindi pa ako pastor, pero marunong na ako. So kita niya, yung plano ng Diyos, hindi mo mababago. Malalaman mo lang siya na lahat ng ginusto niya para sa iyo, gagamitin sa kaharian. So, ako po, tapos po ako ng technical training bago ako naging pastor. So, doon pala gagamitin niyo. Ang kinalaman din sa trabaho. Ayun. Marami tayong mga nakaraan na akala natin sayang. Pero ngayon, naglilingkod kayo sa kaharian ng Diyos. Tsaka nyo malalaman, kailangan ko pala ito. Sino marites dito? Taas ang kamay! Diba? Sabi ng Banal na Espiritu, sabi ng kasulatan, when the Holy Spirit is upon you, you will be my witness. Diba? Kayo ang aking magiging marites. Diba? Sabi ko sa inyo, meron akong okay. Influensya. So, effects of focusing on the unchanging God. Meron tayong tatlong pag-aaralan. Okay. Number one, God's unchanging nature gives us stability. Number two, God's unchanging truth gives us clarity. Number three, God's unchanging purpose gives us direction. Tayo is number one. God's unchanging nature gives us stability. Okay. Sabi ng Malachi 3, verse 6, I am the Lord, I do not change. And therefore, you are not consumed, O sons of Eve. Background again, dun sa verse na yun, merong pinanggalingan siya kung bakit gano'n yung salita ng ating Diyos. And was a time na rebellious yung mga Israelita, pero God was so good with them, kaya hindi sila pinarusahan because of the love of God, no? Na they were proclaimed to be, all of them to be the children of God. Kaya hindi sila iniwanan ng ating Panginoon. People change, circumstances change. Maraming bagay, but God's character and promise and purpose never change. So, tandaan po natin yun. No? Maraming bagay, maraming bagay pa ang magbabago. Pero we hold on to an unchanging God. Kasi sa atin, madaling magbago madaling magbago ang isang tao. Hindi kailangan ang isang linggo, hindi kailangan ang isang buwan. Madaling magbago ang isang tao. Halimbawa, ito. Alam niyo to, ito yung leaflet. No? Yung leaflet, ginagamit natin sa church. May pinopromote itong leaflet. No? At alam nyo ba, na ang leaflet na ito ay nagkakahalaga na piso.
Para gumawa ng isa ay piso ang halaga. No? Pero, ang nagagawa ng leaflet na ito, nagbabago siya ng buhay. No? Alam niyo po, galing ako ng Kuwait, 12 taon ako sa Kuwait. Sa church na namin doon, biglang may dumating. Sabi niya, pero ano siya? Ibang lahi siya. Tatanong siya, do you have the church here? Sabi niya, yes. How did you know our church? How did you find out that there is church service here? Sabi, nilabas na ko yun ito. I found this leaflet in my place. Meron palang Pilipino dun sa place niya. Nagdala ng leaflet, nahulog. Kinuha daw niya. Tapos Christian siya, naghahanap siya ng worship place. Nakita niya raw yun. Kaya nagpunta siya. No? And, alam nyo, the purpose of this pisong leaflet is never changing. Ito ay nagdadala ng mabuting pagbabago. Baka po nga meron sa inyo dito, kaya nakapunta dito, meron nakita ng leaflet na ganito. Kaya po, I encourage you, pag meron kayo nito, huwag niyong iwan sa kwan. Wala po siyang magagawa pag iniwanan niyo dyan. No? Kukunin lang po nung naglilinis. No? Na ako rin. Kaya sinasabi ko sa inyo, para wala na ako yung isip. Ipo, subukan nyo iiwan siya sa jeep. Sumasakay kayo ng jeep. Doon nyo na lang iiwan sa jeep. No? May pag-asa pa siya, baka may makapulot sa jeep. Makita niya, ang address natin, ang araw na yun, meron siyang pinunta. Subukan nyo siya. Pero huwag nyo lang iwan dito. No? Kung kaya nyo siyang iuwi nyo siya, kung may kamag-anak kayo, bigay nyo sa kanila. Kung hindi pa kayo sanay mag-witness, mag-testimony, hayaan nyo siya. Magandang witness ito. Maraming nakasulat yan na maaari nilang tanungin sa inyo. Tingnan po. O may nagbago na ba ng isip sa inyo ngayon? O di ba? Sabi ko sa inyo, madali magbago ng mga isip. Kanina lang, bala kong iwanan dito sa upon. Yeah. When we understand that God doesn't change, we are not shaken by life instability. No? So, sa atin kasi there is always a battle going on our minds. So, laging mayroong tatalo, laging may nag-aaway sa isang tao. Eh, kailangan ko lang talaga there will be at some point in time na magiging stable ka inside. Meron kang sasabihin sa sarili mo, alam ko, ito ang totoo, ito ang Diyos na pinaniniwalaan ko, hindi siya nagbabago. No? Habang dinaganap ang buhay mo, merong constant ka. Kasi sa buhay mo, hindi mo masasabi eh. Ngayong araw na to, ngayong linggo to, ngayong school year na to, nag-aaral ka. Next school year, hindi ka na mag-aaral. So, anong gagawin mo pag hindi ka na nag-aaral? No? Babalik ka sa Diyos, sasabihin mo sa Diyos. No? Every Sunday, nag-church po ako. Bakit pinahintulot mo na hindi ako makapag-aral? Diba? So, yun siya. You have to make a very firm stand sa sarili natin. Sabi nga sa atin,
maraming bagay ang nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Pag hindi ka nag-aral, hindi na, mamaya hindi ka mag-aral. Pag hindi ka nag-aral, hindi siya nag-aral. Ibig sabihin ba, hindi siya mahal ng Diyos? Diba? Huwag natin lagi itapat nangyayari sa buhay natin sa pamamahal ng Diyos. God loves us so much. Meron siyang isang anak. No? Binigay niya yung isang anak niya para sa atin. No? Ganon kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. There is that point in the Bible kung saan alala ko si Pedro. Si Pedro talagang sa lahat ng disciples, siya yung higit na nakakauna. Alam niyo bakit? Nung nakita na si Jesus na ibang nanghuli sila ng maraming isda. Tapos sinabi ni Jesus, lulog mo sa kanan. Lulog nila sa kanan, tapos nakahuli sila ng maraming isda. Maraming isda. Umahon sila. Ano ginawa ni Pedro? Tumakbo siya, nagpatira. Sabi niya sa ating Panginoon, hindi mo ako nakakita. Kasi kilala mo yung sarili mo. Alam niya yung sarili niya, alam niya yung mga kasalanan, alam niya yung hindi niya nagawa. Makakulos sa Diyos. Then, patira ka siya. Pero this is how we view Almighty God. Lahir, ganun. Bibigyan tayo ng pagkakataon, bawat sa atin, bibigyan ng pagkakataon. We remember this. Nandito tayo sa mundo. Mundong ito ay pugad ng kasalanan. Narito tayo. Sabi ko nga, yung tanong ko parati ganito. Sino na dito ang huminto ng pagsisinungaling? Itaas ang kamay. Sa banda-banda ron, sino na ron ang huminto na ng pagsisinungaling? Itaas ang kamay. Sa bandang gitna, sino na sa inyo ang huminto ng pagsisinungaling? Taas ang kamay. Parang wala. Pastor, ba't ikaw ayaw mo tumaas ang kamay? Baguhin natin ang tanong. Sino sa inyo ang hindi nagsinungaling sa loob ng 10 minuto mula kanina? Asa kamay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, siyam, 10, isa. No? Ano ang ibig? Ano ang patunay? This is the truth about us. Kaya natin sumunod sa kagustuhan ng Diyos. No? Kasi ganun tayo ginawa eh. We were made in the image and likeness of God. No? Hindi tayo ginawa kamukha ni Satanas. Walang taong ganun. Sabi ng banal na kasulatan,
we are made in the image and likeness of God. No? Sabihin mo sa katabi mo, kamukha ka ng Diyos. Yan ang katotohanan, yan ang sinabi niya eh. Habang ginaganap natin ang buhay natin, yan na yung choices that we make. Binigay sa atin kasama ng Diyos ang free will, ang pagpili. No? Ano maganda? Sa binigay sa atin ng Diyos sa pagpili. Pag pumili tayo ng mali, pwede kang mag-sorry. Lord, patawad ko. Tapos pili ka ulit. Pili mo na ng tama. Kung ilang beses ka ba pipili ng mali? Isa lang ba? Dalawang ba? Tatlo lang ba? Ilang beses na tayo pumili ng mali? Bakit tayo balik ng balik sa Diyos? No? Kasi alam natin may patawad. Kasi alam natin, mahal tayo ng Diyos. Kung sinabi niya pa, nagkasala ka, walang kapatawaran. No? Diretso ka na. Biyahe ka na ngayon. Hindi lahat tayo na, biyahe na. Pero hindi yun eh. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Kaya, there will always be a chance for us to change. Kaya may church, no? Kaya may faith group, kaya may discipleship. Kasi alam natin lahat na kailangan natin magbago. Kailangan natin iwaksi ang kasalanan. Hindi kasi pwedeng magsama yung liwanag at kadiliman. Hindi kasi pwedeng magsama. Hindi kasi pwedeng ang hawak mo sa kaliwa ay mabuti, ang tangan mo sa kanan ay masama. Sabi ni maalala, sabi niya, darkness cannot dispel darkness. Hindi kayang palayasin ng kadiliman, ang kadiliman. Only light can do that. Hate can never drive away hate. Only love can. So yun siya. So, tanong sa atin, what area of our lives feels unsafe? Meron pa tayong bahagi ng ating buhay na kailangan natin tama, ayos. No? So yun siya. This is personal. It is between you and God. There is always that time between you and God. Sana masanay na tayo. Dahil marami pa tayong gagawin hindi tama. Pero masanay tayong bumabalik sa Diyos. Kasi alam na yun. Okay, number 2, God's unchanging truth gives us clarity. Isaiah 48, flowers and grass fade away, but what our God has said will never change. The Word gives conflicting messages every day. But God's Word never changes. It's always true, always right, always relevant. Build belief and decision on God's Word, not on trends or friends. Okay. One time, funeral service ako. Si Bernie, yun. Tinawag ni Ate Mer. Namatay yung
mother mo nun, di ba? Tapos nagsalita ako sa kanya. There is one thing na for the very first time na nakapagsalita ako sa crowd. No? Doon sa crowd kasi nila, ayun yung mga tita niya, mga pinsan niya, mga kabataan na ando doon. Nakamiling kabataan. Pero alam niyo, that was the first time na nagsalita ako sa crowd na walang nagsiselfone. Ha? Walang nagsiselfone. Walang nagsiselfone. The first time na hindi nagsiselfone, nakikinig ko sila sa mensahe. I was telling them about yung utos, one of the 10 commandments na sinabi ng ating Panginoon. Sabi, para sa mga kabataan. Sabi ng mga kabataan sabi niya, honor your father and mother. This is the first command with a promise that your days will be many. So, God is an unchanging God. Hindi mo bagong Diyos. No? Yung parang lang sinasabi niya sa mga kabataan ngayon, igalang mo ang iyong ama't ina. No? So, it never changed. Yung pa rin siya. So, ikaw, kayong mga kabataan, paano mo ini-embrace yung utos na ating hindi nagbabagong Diyos? Galang mo ang iyong ama't ina. Yung ginagawa niyo ba ay nagpapakita ng paggalang sa iyong ama, sa iyong ina? Again, this is between you and God. Kasi, utos sa iyo ngayon yun Kung kabataan ka ngayon, utos sa iyo yun. Directly, God is talking to you. Directly, God is giving this command to you. So, how are you praying with the command? Okay ba ako? O sometimes, that is how you will see yourself. Kasi, alam mo naman, kung ano yung sinasanayan natin, siya din natin gagawin. And the Word of God is telling us, ito, pakinig kayo. This is one of the advocacy namin sa San Pedro. Kasi, sabi ng Diyos, Exodus 34:7 yata, I will visit the iniquities of your father. The iniquities of your father that will be transferred to your children and to your grandchildren in the 4th and 5th generation. Sabi ng Diyos, kasalanan ginawa ay ipapasa sa ating mga anak, ipapasa sa ating mga apo. No? So, mga kabataan, this is for you. Relationship natin sa ating Diyos is more than church. It's more than faithful Jesus Church. Ang relationship natin is Jesus Christ. At ito ang salita ng Diyos. Ayaw natin maulit yun.
Mahal ba ninyo ang magulang ninyo? Oo, di ba? Isang araw, magiging magulang din kayo. So, kung ano ang itinanim, ay siya rin kaanihin. Sa panahon natin, iba-iba na siya. Ibang-iba na siya. No? Alam mo, may pelikula sino ba yun? Si Bruce Willis ba yun? May pelikula siya na yung anak niya, ang tawag sa kanya, yung pangalan niya. Hindi na siya tinatawag na daddy, father. No? Basta tinatawag na siya, Hari. Pangalan niya, Hari. Tawag ng anak niya sa kanya, Hari. Kasi yun ang demand ng time eh. Yun ang bago, yun ang uso. No? Hindi lahat ng uso ay mabuti. Okay. So, reflection. What lies or confusion have you believed lately? Anong makakasinungalingan at pinaniwalaan mo itong mga nakaraan, itong mga huling araw? No? You have the power to rebuke, no? Every lies of the devil. No? Ito madalas nagiging problema para sa akin. No? Kasi madalas tatawagin ako, si Nicole, Pastor, pag-pray mo nga ako. Sama na naging panaginip ko. Naging Miss Universe daw ako. Sorry. Ibig sabihin, this is part of the life. No? Hindi mo ako kailangan tawagin. Kasi ikaw, anak ka ng Diyos. Ako, anak din ako ng Diyos. Parehas lang tayo. So ikaw, kaya mong gawin yun. No? Kasi nasanay lang tayo, Pastor, pag-pray mo ako sa tapat. Parang gusto kong patu. Ako lang nakaya mo pag-pray mo ako sa tapat. Ibig sabihin, every one of us has been given by our God. Sabi ni Jesus, you are going to use my name in anything that you will ask. God will, my Father in heaven will give it to you. Paano naman ito? If you are going to ask the pastor to pray for you, God is going to give it to you. Wala naman yun. Masanay lang kasi tayo. Pero sanayin na natin ang ating sarili. Sanayin na natin ang ating sarili. Ano po kasi na 10 minutes ka? Sanayin natin ang ating sarili. Naku po. No. Hindi po mahirap manalangin. That is one thing na kaya-kaya mong gawin. Alam mo, ipilit mo lang ang mata mo. Ipilit mo ang mata mo. Gusto ko nga isa lang eh, parang medyo conscious mo. Pero subukan mo siya. Subukan mo siya. Masakit ang ulo mo. Pray to God. Lord, masakit ko. Subukan mo siya. We are all children of God. Masakit ang ulo mo, mahal ka ng Diyos. Ano ang gagawin niya? Ayun siya. Okay. Number 3, God's unchanging purpose gives us direction. So, yun. Romans 8:28, we know that all things work together for good for those who love Him, those He has called according to His purpose. God's purpose for our lives has not changed, no matter the past problems of faith. So, He is working through every situation to shape us and use us for His purpose. When we understand that His purpose is unchanging,
we can walk with confidence and direction. Ano? Merong, una, discuss natin ang discipleship. So we will know, mas malinaw sa atin yung discipleship. Because this is a discipling church. No? Faithful is a discipleship church. No? Sabi ng Isaiah, ito na maalala. Isaiah, yung binigay ng quote, binigay ng quotation for Jesus. Sabi niya, pag dumating si Jesus dito, ano ang magiging job description ni Jesus? No? Sabi ng Isaiah 6:1-2. No? Preach the gospel to the poor. Deliver those who are in bondage. 3, heal those who are sick. That was the prophecy of Isaiah for Jesus' ministry in this world. Tatlong bagay. Preach the good news, deliver those who are in bondage, evil spirit, heal those who are yours. Pansinin nyo, nung naging tao si Jesus sa mundo, anong ginawa niya? Hindi ba yung tatlong yun? Diba? Tumawag siya ng 12. Luke 9:1-2. Ano sinabi niya? Ito ang nagawin nyo. Ipangaral ang mabuting balita sa may hirap. Magpagaling ng may sakit. Magpalayas ng masamang espiritu. Yung prophecy na para sa kanya, binigay niya sa disciple. No? Ngayon, this is the discipling church. Ano ang dapat natin gawin lahat? Tama mo ba? Ang gagawin mo, i-preach ka ng mabuting balita, magpapagaling ka ng may sakit, magpapalayas ka ng masamang espiritu. Sino sabi nun? Si Pastor ba? Si Jesus. So, every one of us, ako, Pastor, pero yun ang gagawin ko. Musician yan, di ba? Manunugtog ka. Pero hindi na gagawin mo. Parehas tayo ang gagawin. Kasi yun ang gagawin natin lahat. Kasama si Landers, si Alex, hindi na gagawin mo. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, ginagawa niya. Ginagawa niya. O, banda rito, naiintindihan niyo na ba kung ano ang gagawin ninyo? Ha? Ipangaral ang mabuting balita. Magpagaling ng may sakit, magpalayas ng masamang espiritu. Sino gagawa nun? Si Pastor lang ba? Tayong lahat. Bago kami manag, hindi po ikaw. Maaral ka muna ng mabuting balita. Okay? This is how, alam nyo, God has planned this for matagal na. Alam niya that this day is going to happen. Sabi ng salita niya, Psalms 139 verse 16. All the days that is ordained for me is written in the book of life, even when they are not yet. Lahat na ng araw para sa akin ay nakasulat na sa aklat ng buhay kahit wala siya. Huh? This is the strength of having a congregation. Kasi naunawaan natin.
all of you will do what God has said to preach the gospel. No? Sa palagay niyo ba, yung mga taong maniniwala at makikinig sa inyo, magkakasya pa dito? No. Pero that is the challenge. Kailangan nung makakag. Marami pa kasi sila nung nasa labas. And the calling is, dalhin natin sila sa loob. Kasi mahal din sila ng Diyos. And His love will never change. Pero God is not going to send another Jesus para mamatay, para pakusan. Hindi. God is going each one of us. God is going to use each one of us para dalhin sila dito. No? And this is the last reflection. Are we living with a purpose or just surviving? No. How can God's unchanging purpose give our lives fresh direction? Okay? Ito na lang po. There was one time, I'm going to pose a challenge to all of you. Pero, set ko muna siya. There was one time, sa church, na meron sa kabataan, nag-struggle talaga siya. Sabihin, gusto niya mag-aral eh. Gusto niya makatapos, pero hindi siya able, lalo na wala siyang tatay, meron siyang nanay, pero iba na yung asawa. Pero gusto niyang maiba yung istorya. Gusto niya maiba yung istorya niya. Gusto niyang maayos yung istorya. So, make it a point to always pray doon sa isang kabataan na yun. And in any way na makakatulong sa kanya, ginagawa ko. Alam nyo, to find out na hindi lang pala siya. Marami pala sila. Find out. 12 pala sila. Yung wanted to survive, wanted to change. And sabi ko nga, Lord, are you giving me this opportunity? Because I am going to preach sa main church. Sabi niya, yes, I am giving you this opportunity. Medyo Chinese accent pa nga eh. Okay, so ganito siya. Alam niyo, He is an unchanging God. Di magbabago ang Diyos. No? Sabi niya, dadalawin ko ang kasalanan ng iyong tatay. No? Kasalanan ng iyong tatay na ipapasa sa iyong anak. Ipapasa sa iyong ako.
you have a broken family, good that you are now here. This is the right place for you. Pero meron kang dapat gawin. No? Because sabi ng kasulatan, Jesus became curse for us. Sumpa kasi yan eh. Sumpa ng salita ng Diyos. Kung naghiwalay ang tatay at nanay mo, nag-asawa ka, maghihiwalay ka rin. Kasi sumpa yun. Pag nagkaanak ka, maghihiwalay din siya. Kasi sumpa yun. Pero sabi ng banal na kasulatan, si Jesus ay naging sumpa para sa atin. Siya ang kumuha lahat ng sumpa. Eh, hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari sa inyo. Kasi kinuha na yun eh. Kinuha na yung sumpa. But you have to declare. Kailangan mo sabihin ng iyong mga anak. Now I am giving you this chance. Yung ganon, kalalagyan mo ngayon, you have to declare. Tapos na ang sumpa. Kinuha na ni Jesus ang sumpa sa buhay. Kung may kakilala ka na gano'n ang buhay na ngayon, pwede mo siyang ipanalangin. Lay hands mo siya. Sabihin mo sa kanya, kinuha na ni Jesus ang sumpa. Malaya sa pangalan ni Jesus. Because He is an unchanging God. We make things good. We make things better. We make things eternal. And He has given us this opportunity. No? Hindi lamang sa mga kabataan. Kung tayo ay mga magulang, naranasan natin yun. Sabihin natin sa sarili natin, dito na natatapos ang ganitong klaseng pamumuhay. Hindi na ipapasa sa mga anak ko. Dahil kinuha na ni Jesus ang sumpa. Wala na ang sumpa sa pamilya. Kaya ba natin yan? Yes! Sige po, tumayo po tayo. Let us praise somebody na pwede niyong ipanalangin, kilala niyo siya, dahil ipanalangin siya. Hindi siya kilala, panalangin niyo siya, ilihan niyo siya. And speak the word of God. Ngayong umaga nito, sabi ng Biblia, curse sa man who is hung on a tree. Sumpain ang nilalang na ipinako sa krus. Kaya every curse na meron tayo sa ating buhay, relationship, sickness, poverty, i-cast ito siya lahat. Itapuin niyo siya palayo sa inyo. Sabihin niyo, hindi ka na magagay sa akin.
salamat namin Ama. Naawakan namin Panginoon. At tugon mo sa aming mga panalangin. Ngayon pa lang Panginoon, naari na namin katagumpayan. Lahat ng iniwanan sa amin na kasinungalingan, tinatapon namin ito. Tinatapon namin, tinatapakan namin ito. Tinabagoy namin ito sa aming mga sarili. May karapatan kaming sabihin, huwag ka nang babalik. Thank you, Lord. Dahil we are expecting a better generation ahead of us. The generations that will keep your word. Mga kabataan namin ngayon, they will start this generation. The generation of lovers of God. Maraming salamat aming Ama. Magsisimula ang pagbabago sa aming mga sarili. Makikita ito sa aming mga pamilya. Makikita ito sa aming lugar, sa aming paaralan, sa aming opisina, sa aming community. People will ask, they will know. Pagbabago ay dahil sa aming Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat. We love you. We will always love you. We will always praise you. Thank you for your great love for us. Maraming salamat. In Jesus' name. Maraming salamat, Pastor Romy. Maybe pwede rin po dito sa taas. Pastor Romy. Sino pong na-bless kay Pastor Romy? Ayan. Yan. Sobrang na-bless po tayo na medyo nahilo lang tayo kay Tito Romy. Pero maraming salamat po. And to acknowledge your appreciation, your sharing us God's word today, we would like to give you our certificate of appreciation. So let me just read here. In grateful recognition of your invaluable contribution as guest speaker during the celebration of Faithful Jesus Church 31st anniversary with the theme Faithful Through All Generations, your inspiring message has greatly blessed the congregation and uplifted our faith as we commemorate God's goodness throughout the generations. Given this 26th of October 2025 in celebration of 1 month of thanksgiving and rejoicing for God's enduring faithfulness. Signed by Doc Cesar Toto Castillo Jr. and Pastor Simon Palmer. Thank you po, Pastor Romy. Palakpakan po ulit natin sa Pastor Romy. And for our giving, let me share to you our verse in Leviticus 27 verse 30. A tenth of lands produced, whether grain from the ground or fruit from the trees, is God's. It is holy to God. Holy to God means your tithes and offering are set apart for a sacred purpose. Sacred purpose means banal na layunin. Our tithes and offerings are being used by our church to fund different activities such as Project Isaac, mission outreaches, and also campus missions. So as you give today, church, let me be reminded that your tithes and offering are our way of doing our part in blessing our community
and advancing our kingdom. Let's pray. Lord, we want to thank you, Lord God, for giving us the ability to produce wealth. Thank you, Lord God, for the opportunity you're giving us to be used by you to become a blessing to our community and advancing your kingdom. Bless every tither in this place. In Jesus' name we pray. Amen. And before you give, church, I want to share that there will be another separate basket here. And this is solely for blessing Teacher Mitch. Some of us know what happened to Teacher Mitch. But also, any amount that you'll be giving today will be of a great help financially to her and to her family. Thank you so much. Makapag-fast recovery siya. Para hindi nila ako nakikita rito. Pero, let us pray. Heavenly Father, we thank you for giving us this moment, this morning, Panginoon, hearing your word, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, there is something in us na matagal na namin inaalagaan na inalis mo sa amin, Panginoon. Because believing you are changing
kami ng pinto bago